Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na tila pilit tinatago at pilit ayaw umanong ipalabas ng mga bayarang media sa publiko. Cayetano direktang sinagot at tahasang sinampal ng katotohanan itong si Senator Ping Lacson sa paratang na may nasayang di umanong pondo sa Senado. Ping Lacson, tila sobrang kahihiyan ang inabot at tila natameme sa matinding pasabog ni Senator Alan Peter Cayetano. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Mariing sinagot ni Senator Alan Peter Cayetano ang alegasyon na umano'y may mahigit 700 milyong pondo ng Senado na nasayang noong panahon ng kaniyang pamumuno. Matatanda ang unang ibinunyag ni Senator Lacson na umabot umano sa tinatayang 700 milyon ang pondong hindi nagamit o nasayang sa loob ng halos isang buwan na panunungkulan ni Cayetano bilang leader ng Senado. Ngunit ayon kay Cayetano, tila bahagi lamang umano ito ng isang mas malawak na pag-atake laban sa kanya. Binanggit rin niya na tila nagpapalitan lamang umano ng banat itong si Senador Ping Lacson, Senador Rapi Tulfo at Senador Erwin Tulfo dahil mistulang tag team umano ang ginagawa ng mga ito upang patuloy siyang punahin sa publiko. Sa kabila nito, nanindigan naman itong si Cayetano at iginiit na handa siyang sagutin ang anumang issue laban sa kaniyang pamumuno at mga naging desisyon sa Senado. At para sa buong detalye pa ng balita, narito't panoorin natin ang full video. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Manila Bulletin. Pahayag ito ni Senator Alan Peter Cayetano sa kanyang latest na Facebook Live. Palaban talaga itong si Cayetano. Hindi pa tapos ang laban. Kahit natanggal na siya at Senate President, binabatikos yung palagi niyang pag-Facebook Live. Tuloy-tuloy pa rin ang Facebook Live. Ito, banat niya ngayon. Senator Alan Peter Cayetano called Senate President Pro Tempore Vicente Sotto III and Senator Rapi Tulfo in a Facebook Live, tuta of Malacanang. Ito ang sabi niya. Sabi ni Rapi Tulfo, hindi daw sila Malacanang, tuta ng Malacanang. In other words, hindi sila tuta. But doon mo makikita yung graduated and experience. Bakit? Kasi si Senator Tito Sotto at Rapi Tulfo, at least sila tuta ng Malacanang. Pero si Erwin Tulfo tuta lang ni Lacson. Ay hindi na po tuta si Senator Lacson, aso na po siya. Grabing grabing bangayan na ito. Dati-dati ang nagpapalitan ng mainit na salita, Lacson and Marcoleta. Ngayon, sumabay na rin si Cayetano. Dalawa na ngayon. Magkakampi na Marcoleta and Cayetano versus, yun na, yung magtandem-dim sa kabila. Apat pala sila. Apat. Dahil Sotto, Lacson at magkapatid na Tulfo. Mas marami doon sila sa kabila. But anyway, these are the exchange of words. Dapat, ano lang, salita lang yan, ang pikon ay talo. So sigurado, sasagutin ito ni Tulfo, Sotto and Lacson. Abangan natin kung ano naman ang dirada nila. Okay, speaking of tuta. Tuta kasi, yung sunod-sunuran ka lang sa gusto nila. And, opinion ko lang ito. Agree ako sa paratang o opinion ni Senator Cayetano na itong mga senador na ito ay mga tuta, sunod-sunuran na lang. Hindi na katulad ng, hindi na yung independent senators. Kung ano ang gusto ng Malacanang, yun na yun. Yan ang tingin ko. Ang nakakatakot dito, yung charter change na isiniwalat ni Senator Amy. Na nung, di ba,
sa isang Senate deliberation is nag-present ng excuse me excuse Senator Remy nag-present ng video tungkol dyan sa charter change. Umalma sila ng todo. Ang galit na galit si Senator Zubiri na hindi kami nakonsulta yan dyan. Kasi ang nag-meeting lang ay si Soto at saka si Bujidi. Pinag-usapan na yung charter change na yan. Na isusulong nila after sona ng Pangulo. So, nung una, dahil ang Senate President, si Cayetano pa, parang mahirapan na. But ngayon, nagbago na. Si Gatchalian niya ang Senate President, kanila na ang majority. Ito na ngayon ang matindi. Kaya bantayan po natin ito. Yung flood control hearing, sige na lang. Kung ayaw nang i-hearing, ayaw nang tawagin ni Erwin Tulfo, yung Brave 18 Marines, pabayaan na lang natin. Kasi sabi niya, mag-move on na lang daw tayo. Hindi naman lahat ng anomalya nasa flood control, may anomalya din daw sa ibang mga proyekto. Kaya pinapahiwatig niya na unti-unti nang iba naman ang imbestigahan. So, okay na lang yun. Impeachment trial ni BP Sara, okay na lang din yun dahil kahit anong gawin nila, hindi man sila makaproduce ng 16 votes to convict the Vice President. Ito ang delikado. Bantayan natin. Yung kagustuhan ng palasyo na mag-charter change, kasi nung 2024 pa yan na sinasabi nila. Mabuti na lang at nandyan si Senator Zubiri noon na ayaw ng charter change. Kahit si Senator Escudero ayaw din ng charter change. Kaya ito, sa grupo ng 13 senators ngayon na majority black, baka itong si Zubiri, tingin ko, kukontra pa rin yan. I hope tama ko. Kukontrahin niya yung charter change. Kasi napatunayan niya na noong 2024. Kaya inalis siya na Senate President dahil hindi niya sinusunod ang utos ng powers that be. Nung ipinalit si Escudero, Senate President, ganun din. Hindi nila madiktahan. Okay. So, pagdating sa charter change, ako, naniniwala ko na itong si Escudero at Zubiri, they will stand their ground. But itong 11, wala akong believe. Susunod at susunod sa kagustuhan ng Malacanang. Charter change. Kung 11 lang sila, kulang. Kasi baka ang alam ko, 2/3 pa rin of all senators. Kailangan pa rin ng 16 para maisulong ang charter change. Kulang sila. Kaya, tuta ng Malacanang, agree ba kayo? Soto, Tulfo, and then Lacson, hindi na siya tuta, kundi naging aso na siya. Grabing paratang ito. Bigyan natin ng reaction opinion itong Facebook reel posted by Dare to Ask. Maanghang na komentary ni Alex Santos. Isang batikang journalist ito. Alex Santos, nagbigay siya ng batikos. Matapang na binatoykos niya si Senator Panfilo Lacson. Dating ABS-CBN host, reporter, matagal, ngayon nasa Net 25 na. So ang issue dito is bakit itong si Lacson nangunguna palagi na nag-a-announce sa mga napapagkasunduan sa Senado. Example, ang magpre-preside daw sa impeachment trial ay si Senator Escudero. Yan ang sabi ni Lacson, nauna na siya. Yung pala, wala pang final decision. Nagsalita si Senate President Gatchalian na nothing final yet. Pwedeng ako, sabi niya. So masyadong I don't know, nagpapa-scope itong si Lacson. Salita ng salita, wala pa pala. Pakinggan natin Kung bakit nga ba itong si Senator Lacson nagmamadali lagi kung anong napag-uusapan nila, gusto niyang sa mauna mag-anunsyo sa media. Ano bang tawag doon? Scope. Pa-scope. Ano bang term doon? Kapag
hindi naman siya yung pinakapinuno ng Senado. Pero bakit siya hindi rin siya ang tagapagsalita? Hindi naman siya inassign na sa spokesperson. Oh. Alam niya na napag-usapan yun ng mga senador. Pero meron po ba siyang permiso para sabihin yun? O nung tinanong si SP Sherwin, ano sabi ni SP Sherwin? I don't like to preempt. O, tinan mo. So hindi pa pala pinal. Bakit niya inanunsyo? Wala palang permiso mula po sa liderato ng Senado. Di ba, Senador Lacson? Ikaw mismo, dati kang pulis, hindi mo pwedeng banggitin ng mga ganung mga impormasyon. Dahil nga, baka nga, di ba, tinatanong ng ano pong gagawin ninyo para mahuli niyo itong si suspect number 1? Hindi ko namin babanggitin dahil baka madiskaril ang aming gagawing operasyon sa kanya. Di ba, ganun naman pulis. Bakit ikaw, Senator Lacson, ating PNP chief ka, tapos sasabihin mo, napagkasunduan namin na si Senator Jesus Cordero. Wala pa namang anunsyo ang inyong pamunuan dyan Tapos ikaw mag-anunsyo. O, tuloy. Nagiging chismis tuloy. Ang nangyari kay Senator Lacson. Diba? Ay, nako. Yung kasi yung una-una niyang binanggit kahapon, lumabas sa po yan sa mga balita, na ang tatayo daw ang pagkasunduan ng mayorya ng Senado na si Jesus Cordero, Senador Cheese, ang gagawin pong presiding judge. Bukod daw po sa kompleto pa kanyang sinabi, di ba? Ano sabi ni Senador Lacson? Kinukonsidera si Senador Escudero bilang presiding judge ng impeachment trial because ito po yung mga rason. Sabi niya, isa siyang abogado. Pangalawa, isa po siyang experience, may karanasan sa impeachment trial. So, ibig sabihin, yan yung pag-usapan mo sa mayorya. Tapos, nilabas mo yung story na yun. Di sikat ka, ikaw na una. Nung tinanong doon sa mismong pinuno ninyo, ano sabi? Ayaw ko i-preempt yan. Sir, meron ako nag-preempt sa inyo Inunahan ka nga Baka gusto siguro niya maging Senate President. At hindi ikaw, Senate President Sherwin. Nauuna sa mga anunsyo Ano bang tawag doon? Ano ba mga ganon? Hindi naman marites. Ano bang tawag doon? May term yun ano ba Tagalog doon sa mga ganon? Yung nauuna lagi. Aligaga ba tawag yun? May ganon May term yun ano ba term yung kapag inuunahan mo yung ibang mga nagkukwento sa'yo? May term yan sa mga sa mga kalye, sa usapan sa kanto. Term sa kanto yun Parang ba't ka nauna? Hindi naman dapat ikaw magbanggit niyan. Ano sabi mo? Chismoso. Chismoso. Hindi chismoso yun. Hindi chismoso. Hindi po. Ba't hindi naman chismoso si Senator Lacson Kayo talaga Ang tawag yan nauuna lang lagi siya. Ano tawag doon nagbabangka lagi. Di ba yung bangka ng bangka sa kwentuhan, di ba? Laging ang tawag doon. Bangkero. Bumabangka Di ba ganun yung mga term sa kanto? Kaya, Senator Lacson, huwag mo unahan ang liderato ninyo na si Senate President Sherwin. Dapat siyang nauuna sa mga impormasyon dahil siya yung pinuno Kung ayaw nyo siyang ituring ng pinuno, maghalal kayo ulit ng bago. Nagmumukha tuloy siyang nagmumukha siya tuloy alalay lang ninyo. Dahil dapat sa kanya manggagaling yan. Dahil ang mga impormasyon na pagkakasunduan ninyo yan sa grupo ninyo, majority of the senators, dapat na magka-anunsyo po niyan unless kung meron kayong i-designate na spokesperson to announce that. Pati wala naman siguro nung nag-meeting kayo, ito na pag-usapan natin, napagkasunduan natin. Okay si Senator Jesus Cordero. Sinong gustong mag-announce sa media? Senator Ping, ikaw, aligaga kami sa mag-announce. Gusto mo, ikaw na mag-announce. Kung merong ganun, official po tawag doon. Official statement. Pero kapag ikaw mismong nagbulgar niya na walang permiso sa inyong liderato, anong tawag mo doon? Diba? Ano nangyari kanina kay Senate President? Parang tuloy siya pa yung parang nangyari, parang sinungaling may nagsisinungaling sa kanila.
Nako naman, oo. So, Okay. So yan, in-interview, napanood ko, na parinig na ano ko. Sabi ni Senator Gatchalian na hindi naman requirement na abogado ang mag-presiding officer. Yeah. So, tinanong siya ng medyaryo, confident? Kakayanin mo mag-preside? Yes, kakayan natin na. So, ibig sabihin, trying hard si Gatchalian na mag-preside. Baka kawawa naman, nagmumukhang alalay na lang ni Lacson si Gatchalian. Ganun ba yun? Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Masang Pilipino. Title, Lacson, hindi tinanggap ang tawag na aso sa kanya ni Cayetano. Muling sinagot ni Senator Ping Lacson ang mga pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano kaugnay ng isyu ng umano'y tuta sa Senado. Sa isang social media post, itinanggi ni Lacson na maituturing siyang aso at sinabi pang tila si Cayetano mismo ang umamin sa ipinaparatang nito. Ito ang payag ni Lacson. Aso? I will never admit that. Pero siya, matagal ng Kuya Ping ang tawag sa akin. Self-admission yata ang tawag doon. Nauna rito, inilarawan ni Cayetano sina Senate President Pro Tempore Tito Soto at Senator Rapi Tulfo bilang umano'y tuta ng Malacanang at iniuugnay si Senator Erwin Tulfo kay Lacson. Nagpayag din ng awa si Lacson kay Cayetano, sabay sabing tila kung ano-ano na ang sinasabi nito at baka umano malapit ng mag-meltdown. Samantala, nilinaw ni Cayetano na ang terminong tuta ay tumutukoy lamang sa mga taong sunod-sunuran sa utos ng iba. So, kung tuta, maliit pa. Kung aso, matured na. Kailan, both of them, ibig sabihin yun, loyalty. Ang ibig sabihin yan ng tuta or aso. So, paratang, sunod-sunuran siya, tuta, aso. Sabi niya, no, hindi ako tuta, hindi ako. So, bahala na. This is battle of public perception. Kung ano ang tingin ng taong bayan kay Lacson, kung sunod-sunuran ba siya sa Malacanang o hindi. Okay. Tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan. Hindi ako tuta. Kung maraming nag-like at nag-love sa kanyang pahayag, ibig sabihin, pinapaniwalaan siya ng taong bayan na, excuse me, hindi nga siya tuta. Kailan kung tinatawanan siya, galit, naniniwala ang taong bayan sa kanya na siya ay tuta. Ito na. 26,000 ang nag-react. 24,000 ang tumatawa. 235 ang galit. 1,300 lang ang nag-like. So, percentage-wise, nasa 95% naniniwala na tuta or aso nga ng Malacanang si Lacson. Ako, ano ang aking pananaw? Nung una, independent-minded itong si Lacson. May balls, may paninindigan. Hindi siya nadidiktahan nung una. Kaya, marami sa atin ang saludo nung una kay Lacson. Ang mga PME graduates na katulad niya, ang taas ng tingin sa kanya. Yung isa kong senior officer, 2-star general, sabi niya, Johnny, 2 PMA year ang talagang maasahan mo, sabi niya. Yung courage, loyalty, integrity nasa kanilang dalawa. Yan ay si Mayor Magalong at saka si Senator Ping Lacson. Sabi ko, totally agree, sir. Yang dalawa na yan ang inaasahan natin na mag-lead ng laban against corruption. That was, ito kasi simula ng 28th Congress. Lalo na nung nag-pre-privilege speech si Senator Lacson. 2 privilege speeches niya na binubulgar niya yung resulta ng investigation ng kanyang opisina. Natataranta ang administrasyon. Ang tunay, para sa akin ang tunay na whistleblower nitong flood control scam ay si Mayor Magalong at saka si Senator Lacson. Yan ang pananaw ko.
Kaya lang, sayang. Biglang nagbago ang lahat nung naging, ano na siya naging chairman siya ng Blue Ribbon Committee. Hindi ko maintindihan. Bigla siyang nanlambot. Yung matigas noon na Lacson, man of steel. Sabi ng isang PME graduate na retired general, hindi ko na lang banggitin ang pangalan. Nasaan na, Sir Ping Lacson? Yung kilala namin noon na man of steel. Taong bakal, may paninindigan, walang kinakatakutan. Nasaan na? Parang nabahag naman ang buntot. Sabi ng nag-post. Kaya, I hate to say this, yung dati kong hinahangaan na Senator Lacson noon, itong last few months, lalo na nung ayaw niya nang tawagin yung Brave 18 Marines, wala na. Parang totoo na itong paratang na tuta na siya, sunod-sunuran na siya ng gusto ng powers that be. Yan ang aking paningin. I don't know sa inyo kung ano rin ang paningin ninyo. Basa tayo sa mga comments. Sabi ni Randy De Luna, hindi aso, crocodile. MC Sungay, not a dog, a crocodile. Yoyoy Italio, di ka po aso. Dog style lang po, meaning keep barking in the wrong tree. Dexter Aguilar, kung hindi ka aso, di ayam na lang. Bear Rojas, aw, tahol ni Ting. Ahibis Ahinamos, huwag kang magalit, sobrang bagay kaya. Liza de Lima, asong kalye. Bien Nioka, yes, you are aso ka, Lacson. Lenlen, you don't need to admit, just bark. Puros negative itong mga comments sa kanya. Dokilya, ayaw na ng aso, gusto mo tawagin beer. May nabasa kong comment. Karamihan daw ng mga senators sa Gatchalian Block ay nag-off na ng comment section nila kasi ayaw nilang mabasa, marinig yung mga masasamang komento ng taong bayan laban sa kanila. Ito ngayon, ang daming baser ni Senator Lacson sa post na ito. Kaya naman anong masasabi mo sa balitang ito? Kung mayroon kang hinaing at komento ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng videong ito. Maraming salamat.